paglaban sa korupsyon at dinastiya, panawagan sa protesta ng White Ribbon March ngayong araw. Umano maayos ang sitwasyon ng mga hayop sa Manila Zoo, pinuna ng netizens. Umano maayos. At what you think? Ano ang sa tingin mo yung mas epektibong paraan ng pagdidisiplina sa mga estudyante? Sumalpok sa sinusundang motorsiklo isang rider sa Kawayan, Isabela. At nagpagulong-gulong ang dalawang rider sa kalsada. Ang isang tumasik na rider tumama sa kasunod na tricycle. Habang ang isa pang motorsiklo tumama sa kasalubong na pulang kotse. Sugatan ang dalawang rider at ang driver ng nadamay na tricycle. Mga kapuso, live nakuha po yan sa White Plains Avenue sa Quezon City kung saan idinaraos ngayon ang White Ribbon Protest. Panawagan dyan ang pagsugpo sa korupsyon at pagbuwag sa mga dinastiya. Ang latest tungkol dyan, tutukan. Maya-maya lang. Nagsimula ang White Ribbon March sa misa sa EDSA Shrine. Napuno ng kulay puti ang misa na pinangunahan ng dalawang obispo at maraming pare. Ang sermon ni Kitabawan Bishop Colin Bagapuro umikot sa self-centeredness o pagiging makasarili na dahilan anya ng korupsyon. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nag-utos sa mga ahensya na palakasin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral matapos ang sunod-sunod na insidente ng karahasan na kinasangkutan ng mga kabataan. Kasama sa mga nasisilip ng mga otoridad na dahilan sa mga juvenile violent incident, ang pagkababad nila sa social media at mga violenting video game gaya ng Gorebox. Ang 11 taong gulang na si Alice, di niya tunay na pangalan, isa sa mga nakahiligan na laruin ang Gorebox. When I play, it's very fun because I really love playing shooting games. It also helps me develop my character. Pero hindi mo nafe-feel na naging violent ka? No, not at all. The game didn't affect my emotions or feelings. Dito pa niya nakakalaro ang kuya niya na halos 2 dekada ang tanda sa kanya. Sabay-sabay kami naglalaro. Para me, bilang kuya nila, nakikita ko kung ano yung nangyayari within the game and like, hindi naman siya kasi na-replicate in real life kasi para sa amin, game lang siya eh. Wala nang atrasan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na Lunes, July 6. Sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian, maglalabas sila ng pre-trial order kaugnay sa katatapos lang na pre-trial conference. Magsasagawa sila ng dry run ng paglilitis at ng latag ng seguridad. Naghahanda rin siya sakaling siya ang maging presiding officer. Mga 4 na articles at pinag-aaralan natin yung mga isinumite ng prosecution. Of course, pinag-aaralan din natin yung procedures. Ilan araw ko na pinapanood rin yung Corona trial noong 2012. Pero gaano kaya katagal nila inaasahan ang impeachment trial? Sa tansya namin, mga 7 to 8 months ang impeachment trial. No? So, kung mag-uumpisa tayo ng July, baka next February na tayo matatapos. Ayon kay Gatchalian, sasagasa rin kasi sa trial ang pagtalakay sa 2027 national budget. Kukonsultahin nila ang prosecution at defense team kung paano mapaiikli ang trial. Kung mayroon pang mga, let's say, mga testigo na pwedeng gawin sa isang araw o paisigan na lang yung bilang ng testigo, hihingi kami ng konsultasyon sa pagitan ng prosecution at ng defense. Posibleng maging bagyo ang low-pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan ito sa layong 705 km silangan ng Surigao City sa Surigao del Norte. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto ngayon ang LPA sa Eastern Visayas, Caraga, Davao Region, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Southwest monsoon o habagat naman ang nagpapaulan sa Ilocos Region, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at Palawan. Habang localized thunderstorms ang nararanasan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to intense rains bukas sa La Union, Zambales, ilang bahagi ng Calabarzon, Mindoro at Palawan. Light to intense rains din ang posibleng maranasan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. May tsansa ring ulanin bukas ang malaking bahagi ng Metro Manila.
Nagningning ang ganda ng sparkle artist sa isang bridal fashion show sa Pasay City kagabi. Hindi na bago kina Jillian Ward at Angel Guardian ang magmodelo ng mga kasuotan. Bukod sa The Clash Teens, abala rin si Jillian sa paghahanda sa kanyang concert next month. May minimum po kami ng 2 to 3 hours per day. So, minsan nakaka 4 hours a day po kami. Tapos after nun, nagjo-jogging pa po ako for extra stamina. And I think po na magiging mas rigorous pa po talaga yung magiging training ko kasi gusto ko po talaga na mag-improve po ako and talagang ma-polish ko lahat ng gagawin ko sa concert. Bawat estudyante may kanya-kanyang core memory. Kasama na riyan ang pagdidisiplina ni teacher. Pero bawat henerasyon ba pare-pareho ang experience? Ganito ang kwento ni Tita at Mami nung nag-aaral pa sila. Dito lang, yung steak ng nilagay namin sa mesa na table ng teacher namin, tapos ganun. Pag noon, batang 90s, pinapasquat ganila sa ilalim ng araw. Tapos minsan, hinihila yung patilya mo, dahil pag wala kang Tapos pinapalo yung kamay mo pag wala kang assignment. Kapag wala kang nagawang assignment, tatayo ka na sa harap. Kapag na-late ka nung araw sa school, hindi ka muna pwede pumasok, nasa labas ka lang muna ng school. Naalala ko ba dati, pagka makulit ka, lilipad ang eraser. Ayon sa Teachers Dignity Coalition, marami sa mga ganyang nakagawi ang pagdidisiplina, illegal sa ibang bansa at dito rin sa Pilipinas. Ang kailangan nating maiklaro talaga ay yung policy natin. No? Kasi we have of course 1710 yung batas, no? Ay pinagbabawal ang lahat ng uri, no, ng pang-aabuso. At ba, pinagalitan mo yung bata, no? Pinupok mo yung lamesa, no, at yung bata ay nagulat, pinato mo ng shock yung bata, sinabi mo doon sa bata na babagsak kita kapag hindi ka nagpagupit, no. Lahat ng yan ay categorized as abuse, no, under this RA 1710. Pero sabi ng iba naming nakausap, dahil hindi na raw mahigpit ang mga guro ngayon, kaya hindi na disiplinado ang mga kabataan. Masyado nang nagiging kampante yung mga kabataan na ngayon na kaya na nila yung mga teachers nila. Sa magulang po kasi nag-start yung pagdisiplina talaga sa mga bata. Dapat may certain level ng discipline na maipapakita natin yung otoridad ng mga guro, no, at may impose natin yung order at discipline doon sa classroom. Dahil kapag walang disiplina, walang kaayusan sa ating classroom, no, ay hindi talaga natin matuturuan ng mabuti ang mga